Cellbox. Si Karen ay breadwinner ng kanilang pamilya. Noong nawala ang kanyang ina, ay naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang lolo at lola. Nagtatrabaho siya bilang serbidora sa karinderya at tuwing araw naman ng linggo ay nagbebenta siya ng sampagita. Ngunit isang araw habang nagbebenta siya ng sampagita sa labas ng simbahan, ay biglang sumulpot ang isang lalaki at inabutan siya ng 1,000. Nagulat siya nang makitang ito pala ang ex niya nung high school. Inaway niya ito at tinakasan. Ayaw na niyang mag-cruise pa ulit ang kanilang landas. Labis siyang nasaktan sa ginawa nitong pangiiwan sa kanya noon. Pero paano kung may iba pa palang dahilan ng pag-iwas niya sa ex niya? Paano kung mabunyag ang pinakatatago niyang sikreto? Kamusta naman ang benta mo, apo? Tanong ni Lola Miding kay Karen. Kakauwi lang ni Karen galing sa simbahan. Tuwing linggo kasi o kaya'y tuwing wala siyang trabaho, ay nagbebenta siya ng sampagita sa labas ng simbahan. Ayaw niya naman kasing magpahinga sa araw ng linggo, dahil kailangan niya ng pera. Nagme-maintenance na kasi ang lolo Renato niya kaya pinag-iipunan niya ang ipambibili niya ng gamot nito para sa susunod na buwan. Nagmano siya sa kanyang lola. Medyo matumala. Hindi nagsimba yung mga suki ko. Pero babalik ulit ako mamayang hapon. Maglilibot-libot din ako mamaya sa kalye. Baka may mga motoristang bibili. O siya, umupo ka na muna. Ikukuha muna kita ng juice. Po, may juice tayo? Napakamot ng ulo ang matanda. Natawa naman si Karen. Ay, wala nga pala tayong juice. Tubig na lang tapos. Lalagyan ko na lang ng kaunting asukal para tumamis. Si Lola talaga, pero salamat po. Maagang naulila si Karen. 18 anyos pa lamang siya noong nawala ang kanyang mga magulang. Kinupkup siya ng kanyang Lola Miding at Lolo Renato. Mga magulang ito ng kanyang ina. Close siya sa dalawang matanda dahil maayos ang trato ng mga ito sa kanya. At noong mga panahong nagluluksa siya, sila ang naging karamay niya. Ngayong may sakit at hindi na nakakapagtrabaho ang mga to, ay siya nang naging breadwinner ng kanilang pamilya. Tuwing Lunes hanggang Sabado ay nagtatrabaho siya bilang isang waitress sa isang karinderya. At tuwing Linggo naman ay nagbebenta siya ng sampagita sa kalye at sa labas ng simbahan. Sa dami ng gastusin ay kailangan niyang magsikap palalo. Nakauwi na po ba si Avila? Tanong niya. Madalas kasing nasa kapitbahay si Avi ng ganitong oras. Tumango si Lola Miding at itinuro ang kwarto. Nasa loob siya ng kwarto mo, gumagawa ng assignment. Nagpapatulong nga sa akin kanina pero hindi ko naman maintindihan ang mga nakalagay sa notebook niya. Sinabi ko sa kanya na hintayin ka na lang. Puntahan mo na siya ron. Si Avi ay ang nakababatang kapatid niya. 8 anyos na ito. Pinuntahan niya na ito sa kwarto. Avi? Lumingon ito sa kanya. Kaagad na sumilay ang ngiti sa labi ni Avi. Patakbo itong lumapit sa kanya at niyakap siya. Ate Karen, mabuti na lang at umuwi ka na. Pwede po ba akong magpatulong dito sa assignment ko? Anong assignment ba? Sana huwag math. Pabiro niyang tugon. Inilahad ni Avi ang isang notebook. Napakamot ng ulo si Karen. Hays, hindi nga ito math pero English naman. Wala bang recess? Charot. Naku, madali lang to sa akin. Kung hindi mo na itatanong, best in English ako noon sa klase namin. Wow, talaga po? Biro lang. Bagsak ako sa English eh. Pero carry ko namang sagutin tong assignment mo. Basic lang to sa akin. Pero ipagdasal mo na magawa ko to ng tama. Sagot niya at napatawa. Napangiwi naman ang kapatid niya. Tinuruan niya si Avi kung paano sagutan ang assignment. Tama kaya yan, ate? Oo naman oh. Wala ka bang tiwala sa akin? Wala po. Gulat siyang napatingin kay Avi. Humagikik ang bata. Biro lang ate. Siyempre po may tiwala ako sa'yo. Hindi naman po ako hihingi ng tulong sa inyo kung wala, di ba?
Salamat nga pala ate. Hayaan mo po, babawi ako sa'yo. Sa susunod na linggo, hindi na ako gagala sa bahay ng kalaro ko. Tutulungan na lang kitang magbenta ng sampagita. Nakangiti niyang ginulo ang buhok ni Avi. Hindi mo na kailangang gawin yan, Avi. Bata ka pa. Alam kong maganda ang intensyon mo dahil gusto mong makatulong sa akin. Pero masyado ka pang bata. Dapat ay inuubos mo lang ang oras mo sa pag-aaral at paglalaro kasama ang mga kaibigan mo. Hayaan mo na akong maghanap buhay. Kaya ko pa namang mag-isa. Humahanga talaga ako sa'yo, Ate Karen. Napakasipag mo. The best ate ka talaga. Nambola ka pa? Hindi kaya yun bola. O siya, hindi na sabi mo Avi palagi mong tandaan na lahat ng pagsisikap ko ay para lang sa inyo, nina lolo't lola. Handa akong gawin ang lahat para sa inyo. Ate, nahiyak naman ako sa sinasabi mo Sige nga, paano yung iyak? Sample naman yan. Si ate talaga. Lunes na naman kaya balik na naman siya sa karinderya. Nakangiti niyang binabati ang mga dumarating na customers. Magandang araw po. Masiglang bati niya habang iginigi ang mga customers sa bakanting mesa. May biglang kumalabit sa kanya. Karen! Nang lingunin niya ito ay ang may-ari ng karinderya na si Mel, ang kanyang nakita. Bakit po Ate Mel? Ang dami na naman nating customers ngayong araw. Sobrang swerte ko talaga. Magmula nung naging serbidora ka dito sa karinderya ko. Lucky charm talaga kita, Karen. Maraming customers ang nagpapabalik-balik dito dahil sa'yo. Napangiti naman siya. Ate Mel, kaya sila nagpapabalik-balik dito ay dahil masasarap ang mga pagkain dito sa karinderya natin. Hindi naman po yun dahil sa akin. Nahihiya niyang sambit. Dahil yun sa'yo, maniwala ka sa akin. O siya, aalis na muna ako Kayo na ang bahala dito ng mga kasamahan mo. Asikasuhin ninyo ng mabuti ang mga customers. Paalam ni Mel at naglakad na ito paalis. Habang nagsiserve si Karen ng mga pagkain ay, may isang lalaki ang biglang tumawag sa kanya. Miss, psst, miss. Sit-sit nito. Kaagad niya itong nilapitan. Bakit po sir? May problema po ba? May syota ka na ba miss? Napangiwi si Karen. Halos araw-araw ay may mga lalaking customer na nagtatanong sa kanya kung single pa ba siya o hindi. At araw-araw din ay pare-pareho lang ang sinasagot niya. Naku, may asawa na po ko at 4 na ang anak namin. Pagsisinungaling niya para lamang tigilan na siya ng mga to. Napamaangang lalaki. Sige po sir, maiwan ko na po kayo. Kain lang po kayo ng kain. Bumili rin po kayo ng soft drinks pagkatapos ha? Paalam niya at pumasok na muna sa kusina para tumulong sa paghuhugas. Araw ng linggo, panibagong araw na naman para magbenta siya ng sampagita. Kanina pa siya nakaabang sa labas ng simbahan pero wala namang bumibili sa kanya kahit isa. Umupo na muna siya sa gilid para magpahinga. Kanina pa kasi siya nakatayo at palakad-lakad. Mukhang wala na naman akong mabibenta ngayong araw Malungkot niyang sinabi at napabuntong hininga na lamang siya. Miss, pabili ng sampagita mo. 2 pares ng sapatos ang tumigil sa harapan niya. Nang mag-angat siya ng tingin ay, isang pamilyar na lalaki ang kanyang nasilayan. Napakurap siya at napalunok. Maraming taon na ang lumipas pero tandang-tanda niya pa rin ang mukhang nasa harapan niya ngayon. Ang lalaking to ay walang iba, kundi ang dati niyang nobyo nung high school pa siya. Ang lalaking nang iwan sa kanya sa ere, at ang lalaking sinaktan siya, at dinurog ng husto ang puso niya. Miguel? Tumayo siya at sinamaan ito ng tingin. Wala siyang ibang nararamdaman ngayon kundi galit para kay Miguel. Karen, masaya akong makita ka ulit. Masaya? Talaga ba? Buti ka pa. Ako kasi, hindi. Bakit ka nandito? Nagsimba ka? Himala't hindi ka yata nasulog sa loob ng simbahan. At tamang nagsisimba ka, para naman mabawasan ang mga kasalanan mo. Lalo na yung kasalanan mo sa akin, Miguel. Karen, alam kong malaki ang galit mo sa akin. Malaki talaga.
Malaking malaki, Miguel. Bigla ka nalang nawala nang walang paalam. Iniwan mo ko sa ere. Pagkatapos mong sabihin sa akin na mahal mo ko, sinungaling ka. Ang sabi mo ay hindi mo ko iiwan. Pero anong ginawa mo? Para kang bula na bigla na lang naglaho. Asik niya at hinampas ito ng sampagita. Sinubukan siyang hawakan ni Miguel pero hinawi lang niya ang kamay nito. Wag na wag mo akong hahawakan. Singhal niya at tinalikuran nito. Pero sumunod si Miguel sa kanya. Mariin niyang naikuyom ang kanyang mga kamao at saka kumari pa siya ng takbo palayo. Halos madapa na siya sa bilis ng pagtakbo niya. Tumakbo rin si Miguel para mahabol siya. Hanggang sa naghabulan na sila sa gilid ng kalsada. Daig pa niya ang hinabol ng aso. May dumaang tricycle kaya kaagad niya itong pinara. Nakahinga siya ng maluwag nang mawala na si Miguel sa kanyang paningin. Inilapat niya ang kanyang palad sa kanyang dibdib para pakiramdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Bakit ba kasi nagkita pa ulit kami? Kinalimutan ko na siya tapos babalik-balik siya. Bibili pa siya ng sampagita ko? Akala ba niya magiging okay kami kapag bumili siya nitong mga sampagita ko? Hindi, no? Sabi niya sa kawalan kaya nagtataka tuloy na napatingin ng tricycle driver sa kanya. Si Miguel Soledad, ang boyfriend niya noong high school. Mula grade 10 hanggang grade 12 ay naging magkasintahan na silang dalawa. Naipakilala na rin niya ito sa pamilya niya. At suportado naman ng mga ito ang relasyon nila ni Miguel noon. Mabuting nobyo si Miguel. Masaya siya sa ilang taon nilang relasyon. Pero nagbago ang lahat noong bigla na lamang hindi pumasok sa eskwela si Miguel. Pati pag-text at tawag ay hindi nito nagawa sa kanya. Pinuntahan niya ang bahay nito pero wala siyang nadatnan pa. Naglaho ng parang bula si Miguel, kasama ang buo nitong pamilya. Nawala ito bigla nang hindi man lang nagpaalam sa kanya. Sobra siyang nasaktan sa nangyari. Kaya ipinangako niya sa kanyang sarili na kung sakaling bumalik ito o balikan siya nito ay hindi niya na ito tatanggapin pa sa buhay niya. Hingal na hingal siya pag uwi sa bahay nila. Para mahimasmasanay, inubos niya ang lahat ng tubig sa pitsyel. Inis niyang hinampas ang mesa pagkatapos. Ang kapal ng mukha niyang magpakita pa sa akin. Kung makaasta siya ay parang wala siyang ginawang mali sa akin Biglang sumulpot si Abby at takang napatingin sa kanya. Ate Karen, okay lang po ba kayo? Bakit parang galit ka po? Kumalma siya nang makita ang kapatid niya. Lumuhod siya para pantayan ito. Huminga siya ng malalim at mahigpit itong niyakap. Mahal na mahal kita, Abby. Palagi mo yung tatandaan, Okay po, pero ang weird mo naman, Ate Karen. Sagot ni Abby at napakamot ito ng ulo. Nagtataka sa inasta niya. Napansin ni Abby ang mga sampagita na nasa mesa. Ate, anong nangyari sa mga sampagitang yan? Bakit naging kawawa na ang itsura? Hindi mo na yan mabebenta pa. Kasalanan niya ni Miguel. Po, sinong Miguel, ate? Umiling siya. Wala, hindi mo kilala yon. Nasaan na sina lolo't lola? Umalis si lola, may binili lang saglit sa tindahan ni Aling Marta. Si lolo naman ay nasa likod ng bahay. Pinapakain ang mga alaga niyang manok. Tumango siya at ginulo ang buhok ni Abby. O siya, magbibihis na muna ako, Abby. Maghahanda na rin ako maya-maya ng hapunan natin. Gutom ka na ba? Hindi pa naman ako gutom, ate. Ate, pwede bang maglaro muna ako sa labas? Uuwi ako kaagad bago maghapunan. O sige, mag-ingat ka ha. At saka sa malapit ka lang maglaro para mabilis kitang matawag ka kapag kakain na. Opo, babay po. Paalam ni Abby at mabilis itong tumakbo palabas ng bahay. Lumamlam ang mga mata niya habang sinusundan ng tingin si Abby. Nang sumapit ang gabi ay hindi siya makatulog. Hindi maalis sa isipan niya ang muli nilang pagkikita ni Miguel. Bumangon siya at lumabas ng kanyang kwarto. Nagtungo siya sa kusina para uminom ng tubig. Ay, pala kang tumatambling!
Gulat niyang sinabi ng makasalubong niya ang kanyang lola Miding. Nakasuot kasi ito ng puting damit. Magulo ang puting buhok nito at may hawak itong kandila na nakatapat pa sa mukha ng matanda. La, nakakagulat ka naman. Akala ko multo ka. Humalakhak ang matanda. Mas nagulat ako sa iyo, apo. Bakit bagising ka pa? Maaga pa ang pasok mo bukas sa karinderya, hindi ba? Hindi kasi ako makatulog, la. Bakit nga pala may hawak kang kandila, la? May ilaw naman dito. Naputulan tayo ng kuryente, apo. Napalunok si Karen at napatampal sa kanyang noo. Naku, nakalimutan kong magbayad ng kuryente. Huwag kang mag-alala. Babali ako mamaya sa boss ko para makabayad na tayo ng kuryente. Pasensya na po talaga. Ako ang dapat humingi ng pasensya sa iyo, apo. Hindi kita natutulungan sa mga gastusin. Ayos lang yun, la. Matanda na po kayo. At mas gugustuhin ko pang magpahinga kayo rito sa bahay kaysa magtrabaho sa labas. Kaya ko naman po. Kaya ko pa po ito. Inilapag ng matanda ang kandila sa mesa at inaya siyang maupo. Halika dito, Karen. Magkwentuhan na muna tayo para antukin ka na. Umupo siya sa tabi ni Lola Miding. Bakit hindi ka makatulog, apo? May bumabagabag ba sa isipan mo? Pwede kang magkwento sa akin. La, kanina po kasi. Ano bang nangyari kanina? Nagkita po kami ni Miguel. Si Miguel, yung dati mong nobyo nung high school na mayaman at anak ng mag-asawang negosyante at nakatira sa malamansyon na bahay. Yung nobyo mo noon na parang higante sa tangkad at may itim na buhok, mapanga, matangos ang ilong at may dimples. Hindi ko siya kilala. Biro lang. Siya bang tinutukoy mo? Natawa si Karen dahil detalyadong-detalyado ang mga sinabi ng kanyang lola. Sa kabila ng edad nito ay matalas pa rin ang memorya ng matanda. Siya nga po ang tinutukoy ko, la. Bakit siya bumalik? Anong nangyari? Nakapag-usap na ba kayo? Sinabi ba niya kung ano ang dahilan ng pagkawala niya at kung saan siya nagpunta? Hindi kami nakapag-usap, la. Tinakasan ko po siya. Ayaw ko na po siyang makausap pa. Naaalala ko lang yung mga masakit na pag-iwan niya sa akin noon. Ngunit paano si... La, wag na tayong umabot sa usapang yan. Hindi sila pwedeng magkita. Ayoko. Masaya na ang buhay ko ngayon. At ayokong magulo lang lahat dahil kay Miguel. Pero, ayaw mo bang maliwanagan na po? Para magkaroon man lang kayo ng closure. Natahimik siya at napaupo. Mahal mo pa ba siya, Karen? Matagal naging sila ni Miguel. Oo, mga bata pa sila noong naging magkarelasyon sila. Pero seryosong-seryoso siya sa relasyon nilang yon. Minahal niya ng buo at totoo si Miguel. Kahit na hindi boto ang mga magulang niya. Dahil mga bata pa sila noon, ipinaglaban niya ito. Iniwan siya ni Miguel. Nasaktan siya. Pero sa kabila ng maraming taon na nawala ito, ay hindi niya pa rin ito nakalimutan. At ito pa rin ang laman ng puso niya. Si Miguel lamang ang kaisa-isang lalaki na inibig niya. Ni hindi na siya naghanap ng iba nung iniwan siya nito. Sa nakikita ko ay parang mahal mo pa siya, apo. La, sabihin na nating mahal ko nga siya. Pero hindi naman mababago noon ang katotohanang ayaw ko na siya sa buhay ko. Tapos na kami. Matagal na kaming natapos. Iniwan niya nga ako, hindi ba? Marahang tinapik ng matandang balikat niya. Naiintindihan kita, apo. Nandito lamang ako para alalayan ka at samahan ka. Kung gusto mo nang makakausap ay, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin, ha? Nakangiti niya itong niyakap. Salamat, la. Mahal na mahal kita, apo. Kinabukasan ay pumasok na siya sa trabaho niya sa karinderya. Kagaya noong nakaraan ay marami na naman silang customers. Kaya abalang-abala na naman siya. Natigilan siya sa pagdampot ng tray nang makita ang isang lalaki na kadarating lang. Nakasuot ito ng itim na long sleeve at nakabukas pa ang naunang 2 butones nito. Maganda ang pagkakastyle ng buhok at nakasuot ng itim na shades. Nagtilian ang mga kasamahan niya.
At marami ring customers ang nagbubulungan at ninanakawan ng litrato ang lalaki. Buong akala niya'y hindi na muli pang magkukrus ang kanilang mga landas. Anong ginagawa niya rito? Tanong niya sa kanyang isipan at mariing naikuyom ang kanyang mga kamao. Ang lalaking ito kasi ay walang iba kundi si Miguel. Umupo ito sa bakanting upuan at nagtanggal ng shades. Bumaling ito sa kanya at kinindatan pa siya. Kaagad niya itong iniwian. Hala! Kinindatan niya ako? Mahihimatay na yata ako! Sigaw ng isa niyang katrabaho habang niyuyugyog ang kanyang balikat. Karen, masyado siyang gwapo. Baka mahimatay na talaga ako kapag napalapit pa ako sa kanya. Kaya naman, ikaw na ang kumuha ng order ni Sir Pogi. Pakahingi na rin ang number niya. Gagawin ko siyang textmate. Gulantan niyang itinuro ang kanyang sarili. Ako? Bakit ako? Ayoko. Ang arte mo? Sige na, ikaw na. Marami pa akong gagawin eh. Giit naman ang kausap niya at ipinagtulakan pa siya papunta sa table ni Miguel. Humakbang na siya papalapit sa mesang kinaroroonan ni Miguel. Tumikim siya at sinamaan ito ng tingin. Bakit ka nandito, Miguel? Paano mo na lamang nandito ko? Bukod sa mangiiwan ka, stalker ka na rin pala ngayon? Kakaiba ka talaga. Wow na wow. Ang kapal ng mukha mong sundan ako dito. Humagalpak ng tawa si Miguel, kaya napakunot ang noo niya. Bakit ka tumatawa? Wala namang nakakatawa. Natawa ako kasi nagpapatawa ka. Hindi naman kita sinundan dito. May meeting ako malapit dito tapos nakaramdam ako ng gutom. At nadaanan ko to kaya dito ko na lang napagpasyahang kumain. Hindi ko nga alam na nagtatrabaho ka pala dito, Karen. Pag-i-explain ni Miguel. Napalunok siya sa sobrang hiya. Pinamulahan siya ng pisngi at inis niyang idinuro si Miguel. Umalis ka na nga lang dito? May karinderya doon sa tapat. Doon ka na lang. Baka malasin pa kami dito eh. Ayoko doon. Mas gusto ko rito. At isa pa, nandito na ako. Bakit mo pa ako paaalisin? Nakaupo na nga ako at handa ng umorder. Umalis ka nga nang hindi kita pinapaalis nun. Bakit ngayong pinapaalis kita? Ayaw mo namang umalis. Kasi may rason na ako para manatili rito. So sinasabi mo na wala kang rason para manatili nun? So ano ko nun? Ano yung relasyon natin? Kainis? Kalimutan mo na nga lang? Ano bang o-orderin mo? Yung bestseller ninyo. Umirap siya tinalikuran na ito. Habang kumakain si Miguel ay nakatayo naman siya sa may counter at pinapanood ito. Hays, bakit ba ang tagal niyang matapos kumain? Konti lang naman ang in-order niya pero magdadalawang oras na siya dyan ah. Saad niya sa kawalan. Kinalabit siya ng boss niyang si Mel. Karen, okay ka lang ba? Sinong pinapanood mo dyan? Usisa nito. Wala po Ate Mel. Ay sus, alam ko na kung sino. Si Pogi no? Kilala mo ba yan? Kanina pa ata yan dyan ah. Hindi po. Hindi ko po siya kilala. Pagsisinungaling niya. Nagtaas ng kamay si Miguel. May order pa yata si Pogi. Asikasuhin mo na muna siya, Karen. Ani Mel. Malalim siyang napabuntong hininga at naglakad papalapit kay Miguel. May kailangan ka pa ba? Ikaw ang kailangan ko. Tumigil ka nga. Baka mabatukan kita ng wala sa oras. I'm just kidding. Itatanong ko lang kung magkano ang kailangan kong bayaran. 150 lang. Sagot niya sabay lahad ng kanyang kamay. Inabutan siya nito ng 1,000. Sandali lang, kukuha lang ako ng sukli. Akmang tatalikuran niya na ito pero muling nagsalita si Miguel. Wag na, sayo na yung sukli. Tip ko na yan sayo. Sorry kung nainis ka ngayong araw dahil sa akin. Ibabalik niya na sana ang pera pero naglakad na paalis si Miguel. Tahimik niya na lamang itong sinundan ng tingin. Sa sumunod na araw ay bumalik na naman si Miguel sa karinderya. Nandito ka na naman? Huwag mong sabihin sa akin na may meeting ka na naman malapit dito. Pagkatapos ay nagutom ka at nadaanan mo tong karinderya. Sita niya. Nandito ako para sa'yo.
Napakurap siya. Sisirain mo na naman ba ang araw ko? Gusto lang kitang makita. At saka gusto ko rin talagang kumain dito. Masarap ang mga pagkain niyo rito. Inaamin mo na talaga na stalker kita? Hindi stalker pero secret admirer mo. Di hindi na secret kasi sinabi mo na sa akin. May pa-admirer ka pang nalalaman? Pauso ka? Biro lang, kakain lang ako. Hindi ako manggugulo. Inirapan niya ito at tinalikuran na. Ilang beses nagpabalik-balik sa karinderya si Miguel. Wala siyang ibang ginawa kundi ang sungitan at simangutan ito. Guwapo naman si Miguel pero nababanas talaga siya sa tuwing nakikita niya ang pagmumukha nito. Napapadalas ata si Pogi dito ah. Baka may pinupormahan na yan dito. Saad ni Mel. Nagkunwaring abala sa paglilinis ng tray si Karen. Sinundot ni Mel ang tagiliran niya. Hoy Karen, baka naman ikaw ang binabalik-balikan yan dito. Baka hindi naman talaga siya interesado sa pagkain natin. Baka interesado siya sa babaeng nagsiserve ng pagkain natin. At sa dalas ni Pogi dito ay napapanaginipan ko na siya. Araw-araw ko ba naman siyang nakikita? Sino kaya ang sadya niya rito? Malakas ang kutob ko na meron talaga eh. Litanya ni Mel at makahulugan siyang tinignan. Baka wala naman po. Gutom lang talaga siguro siya. Ay sus, baka ikaw talaga ang sadya niyan dito. Hindi po, hindi ko naman po yan kakilala. Weh, bakit grabe siya kung makatingin sa'yo? Feeling ko type ka niyan, Karen. Hiningi na ba niya ang number mo? Share mo naman sa akin oh. Ang swerte mo. Ang gwapo niya no? Sa panahon ngayon, bibihira na lang ang may ganyang muka. Kung ako lang sana ang type niya ay baka sinunggaban ko na yan. Ngumiti lang si Karen. Wala siyang balak banggitin sa iba ang kung anumang meron sila noon ni Miguel. Ayaw na niyang balikan pang nakaraan at baka asarin lamang siya ng mga katrabaho niya. Pagkatapos ng trabaho ay nagulat siya nang makitang nasa labas pa ng karinderya ang sasakyan ni Miguel. Akala niya'y umalis na ito kanina. Karen, nandito ka pa rin? Tapos na ang duty ko at magsasara na kami. Kaya hindi ka na pwedeng kumain dito. Bumalik ka na lang bukas. O mas mabuti pa'y huwag ka nang bumalik pa rito. Hanggang kailan mo ba ako ipagtatabuyan? Pwede bang pakinggan mo muna ang paliwanag ko? Ang dami mong chance para magpaliwanag nun. Pero hindi mo ginawa, Miguel. Iniwan mo ako bigla. Ang daya mo. Tapos ngayon babalik ka kung kailan okay na ako? At nakabangon na ako mula sa pagkakalugmo ko sa'yo nung iniwan mo ko? Para saan pa? Para saan pa ha? Para magkabalikan ulit tayo? Pwes, huwag ka nang umasa pa. Wala na akong balak na balikan ka. At wala na akong balak na patawarin ka. Pilit niyang pinipigilan ng luhang gustong kumawala sa mga mata niya. Huminga siya ng malalim at pinakalma ang kanyang sarili. Baka kasi bigla niyang masapak si Miguel sa sobrang galit niya. Iyahatid na kita pa uwi. Huwag na, kaya kong mag-isa. Kinaya ko nga noon, hindi ba? Asik ni Karen at naglakad na palayo sa binata. Lumamlam ang mga mata ni Miguel. Nakasunod lamang ang tingin nito sa kanya. Pag-uwi niya sa bahay ay nadatnan niya si Avi na nakadapa sa sahig at abala sa pagkukulay ng isang papel. Lumuhod siya sa tabi nito at sinilip ang drawing ng kanyang kapatid. Anong dinodrawing mo, Avi? Ate Karen, nandyan ka na pala. Kanina pa kita hinihintay. Medyo natagalan lang. Naglinis pa kasi kami ng karinderya at tumulong pa ako sa paghuhugas ng mga pinggan. Paliwanag niya at napatitig sa drawing ni Karen. Sino yung mga dinrawing mo? Magkakahawa kamay pa sila oh. Si nanay at tatay, ate. Bigla siyang nakaramdam ng lungkot. Ate, sana nakita ko man lang si nanay at tatay no? Ano kaya ang pakiramdam ng may nanay at tatay? Bakit kaya hindi ko man lang sila naabutan? Hindi ko man lang sila nayakap at nasabihan ng I love you? Hindi ko man lang sila nalambing? 1 taong gulang pa lamang si Avi nung namatay ang kanilang mga magulang. Kaya wala itong masyadong moment kasama nila. Marahan niyang hinaplos ang buhok ng kanyang kapatid.
Hindi mo man sila mayakap, palagi mong tatandaan na binabantayan ka nila palagi. Ha? Nakakatakot naman yan, ate. Paanong binabantayan po? Nasa likod ko ba sila, ate? Palagi po nila akong binabantayan? Kahit po ba sa pagtai ko? Natatakot po ako. Humagalpak ng dawa si Karen. Ang ibig kong sabihin ay ginagabayan ka nila mula sa langit. Saan ba ang daan papuntang langit, ate? Gusto ko ring pumunta doon para makita si nanay at tatay. Magkano po bang pamasahe papunta ron? Mahal po ba kapag eroplano ang sinakyan? Mag-jeep na lang kaya ako, ate, para makamura. Bahagya siyang natawa sa sinabi ng bata. Pinisil niya ang pisngi nito. Masyado ka pang bata para umakyat sa langit, Abby. Huwag mo munang pangarapin yan, ha? Nagpatuloy sa pagguhit si Abby. Ang galing mo palang mag-drawing. Komento niya. Talaga ba, ate? Ang sabi ni Lola ay nagmana raw po ako sa kanya. Natawa si Karen. Alam niya kasi na hindi marunong mag-drawing ang lola niya. Ate, wala ka bang plano na magkaroon ng asawa? Si nanay ay may tatay. Si Lola Miding naman ay may lolo Renato. Ikaw kaya, ate? Sino yung sayo? Wala. Wala pa akong oras para sa ganyan. Pero nagka-boyfriend ka na ba, ate Karen? Paano mo alam ang boyfriend na yan, ha, Avi? Narinig ko lang po sa kapitbahay natin. Boyfriend daw po ni Aling Marta si Kapitan. Inosenteng tugon ni Avi. Napatampal na lamang ng noo si Karen. May asawa na kasi si Kapitan. Tapos nalaman niyang may relasyon pala ang kapitbahay nilang si Marta at si Kapitan. Gusto mong kumain, Avi? May dala kong mga ulam galing sa karinderya. Kumain na lang tayo. Pag-iiba niya sa usapan. Araw ng linggo. Panibagong araw na naman para magtinda siya ng sampagita. Mabuti na lamang at maraming bumili sa kanya ngayon. May binibenta rin siyang mga kandila at halos maubos na ito sa dami ng bumili sa kanya. Magkano ang sampagita? Natigilan siya nang marinig ang isang pamilyar na boses. Nang lingunin niya ito ay hindi nga siya nagkamali. Si Miguel ang nakita niya. Nakasuot si Miguel ng puting t-shirt, faded jeans at puting sapatos. May relo naman ito sa kanang kamay. Napatitig siya sa mukha ni Miguel. Bigla namang kumalabog ng malakas ang dibdib niya. Para ring may paru-parong lumilipad at kumikiliti sa tiyan niya. Huwag mo akong masyadong titigan. Kinikilig ako. Che, hindi kita tinititigan, no? Feelingero ka? Feelingero at may feelings para sa'yo. Tumigil ka nga, Miguel. Biro lang. Sige na, pabili na ako ng sampagita mo. Ubus na, sa iba ka nalang bumili. Napatingin si Miguel sa hawak niyang mga sampagita. Meron pa naman bibilhin ko na lahat ng yan. Umirap siya at hinayaan ang bilhin ito ni Miguel para lang tantanan na siya nito. Madalas ka ba rito? Usisa ng binata sa kanya. Bakit ka nagtatanong? Nabili mo na yung mga sampagita kaya lubayan mo na ako. At isa pa, kailangan ko nang umuwi. Diyan ka na, Che. Sandali lang, Karen. Bakit ba? Pwede bang hintayin mo muna ako rito? Ilalagay ko lang muna sa altar tong mga sampagita. Pagkatapos ay sumama ka sa akin. At bakit naman ako sasama sa'yo, Aber? Baka kung saan mo pa ako dalhin at hindi na ako makabalik ng buhay sa pamilya ko. Hindi naman kita sasaktan. Pagak siyang natawa. Hindi sasaktan kasi nasaktan mo na ako noon, hindi ba? Hindi tayo close para sumama ako sa'yo. Humugot pa nga. Aayain lang naman sana kitang kumain. Alam kong kanina ka pa rito. At alam kong nagugutom ka na. So, manghuhula ka na rin pala ngayon? Paano mo naman nalamang nagugutom na ako? Napakamot ng ulo si Miguel. Narinig kong kumulo ang tiyan mo kanina. Huwag kang mag-alala. Ililibre naman kita. Kakain lang naman tayo. Pwede ka ring mag-take out para sa pamilya mo. Ako ang magbabayad. Kainis? Sige na nga. Pagsuko niya. Maganda naman kasi ang sinabi ni Miguel. Makakalibre na siya ng pagkain.
Mauuwian niya pa ng pagkain ng pamilya niya nang wala siyang ginagastos na kahit piso. Sumakay na sila sa kotse ng binata. Bakit diyan ka umupo? Takang tanong ni Miguel. Dumiretso kasi si Karen sa backseat. Ayaw kitang katabi. Dito na lang ako. Mas malaki ang space. Di, diyan na lang din ako para magkatabi tayo. Loko ka ba? Di sinong magmamaneho? Napanguso si Miguel at pinaandar na ang sasakyan. Humalukip-kip si Karen at napatitig na lamang sa labas ng bintana. Pinamulahan siya ng pisngi nang may bigla siyang maalala. Nung sila pa kasi ni Miguel, ay may ginawa silang milagro sa loob ng kotse. Hindi sa kotseng sinasakyan nila ngayon, pero kotse rin iyon ni Miguel. Napalunok siya ng maalala kung paano siya hinalika ni Miguel sa noo, pababa sa pisngi, sa labi, hanggang sa leeg at hanggang sa... Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Miguel na nagpabalik sa kanya sa ulirat. Inayos niya ang kanyang buhok at hinagod ang kanyang lalamunan. Kainis? Bakit ko ba kasi naalala yun? Napakatagal na nun at dapat kalimutan ko na yun. Anong sinabi mo? Anong naaalala mo? Wala. Huwag mo nang alamin. Biglang ngumisi si Miguel. Sa tingin ko ay alam ko na kung ano yung naalala mo. Naaalala mo yung ginawa natin dito sa kotse, no? Inis niyang sinipa ang likod ng upuan ni Miguel. Bastos! Humagalpak ng tawa ang binata at sinulyapan siya. Anong bastos? Bakit bastos? Ang ibig ko lang namang sabihin ay, alam ko kung anong naaalala mo rito sa kotse. Naaalala mo yung road trips natin tuwing gabi at susunduin kita sa bahay niyo para lang kumain ng ice cream at french fries. Bakit bastos ka agad yun? Iba yata ang naaalala mo ah. Hindi no, iyan din. Iyan din ang naaalala ko rito. Depensa niya at bigla siyang pinagpawisan, kahit na may aircon naman sa loob ng sasakyan. Iyan ba talaga? May iba pa ata tayong ginawa dito eh. Loko ka? Tumigil ka nga. Bastos ka talaga. Huwag mo nang sabihin. Ha? Hindi ba may iba naman talaga tayong ginawa dito? Nung nagcamping tayong dalawa, biglang umulan ng malakas kaya dito tayo sa kotse natulog. Pagkukwento ni Miguel, bigla siyang napangiti ng maalala yon. Mahilig silang magcamping ni Miguel. Iyon ang madalas nilang ginagawa sa libre nilang oras. Ganon din madalas ang nagiging date nila sa kanilang monstery. Napakasaya nun. Kung hindi niya lang sana ako iniwan, siguro kami pa rin hanggang ngayon. Siguro nagka-camping pa rin kami. Siguro sinusundo niya pa rin ako sa bahay para kumain ng ice cream at fries. O inaayang mag-road trip. O siguro kasal na kami ngayon. Perfect na sana ang relasyon namin eh. Ang daming naiinggit sa akin nun dahil sa dinami-rami ng babae sa school, ay ako pang natipuhan niya. Pero kahit pala gaano kasaya yung relasyon niyo, ay matatapos pa rin pala talaga. Almost perfect na sana pero iniwanan niya ako eh. Hindi ko pa rin makalimutan yung sakit na naramdaman ko nung nawala siya. Sabi niya sa kanyang isipan habang nakatitig sa likuran ni Miguel. Tumigil ang kotse sa harap ng isang mamahaling restaurant. Hoy, teka! Bakit naman dito? Mamahalin dito ah. Wala pa akong ayos oh. Angal niya nang makita ang kakainan nila. Bumaba na si Miguel at pinagbuksan na siya ng pinto. Tara na. Loko ka talaga. Ayoko, nakakahiya. Huwag ka nang mahiya. Wala namang ibang tao sa loob bukod sa mga staff. Bakit walang ibang tao? Baka hindi pa nagbubukas yan ah. Lumipat na lang tayo sa iba. May alam akong masarap tapos mura lang. I own this restaurant. Inutusan ko rin ang mga staff ko na huwag na munang tumanggap ng mga customers. Kaya solo natin ang lugar. Let's go. Sabay lahad nito ng kamay sa kanya. Hindi niya tinanggap ang kamay ni Miguel, pero bumaba na rin siya ng kotse. Naglakad na sila papasok sa restaurant. Namangha siya ng batiin ng mga staff si Miguel. Iginiya pa sila ng isang waiter sa isang mesa at sa tabi ng glass wall. Nang makaupo ay sinamaan niya ng tingin si Miguel.
Loko ka talaga, Miguel. Bakit na naman? Ano naman ba ang ginawa ko? Anong bakit? Nagtitiis kang kumain sa karinderya namin tapos malaman-laman ko, may ganito ka palang restaurant? Napakasyala dito oh. Maganda pa at ubod ng linis. Masarap naman ata ang pagkain dito. Kaya bakit doon ka pa kumakain sa amin? Para may dahilan akong makita ka. Nasamid siya sa sarili niyang laway nang marinig ang sinabi nito. Ayaw mo kong kausapin kaya kontento na ako na pumupunta ron para lang titigan ka. Kahit na sinusungitan mo ko ay ayos lang sa akin. I don't mind, kaysa naman hindi mo ko pansinin. Napakurap siya. Mahal pa rin kita. Tama na, Miguel. Kung yan na naman ang sasabihin mo, ay mas mabuti pang umuwi na lang ako. Wag, dito ka lang. Sige na, ititigil ko na. Basta magstay ka lang. Dumating na ang pagkain nila kaya nagsimula na silang kumain. Ang sasarap pala ng pagkain dito, oh. Puri niya. Salamat naman at nagustuhan mo. Buti ka pa, Miguel. May restaurant kang naipatayo. Dati pangarap ko to eh. Kaso mahirap lang naman kami. At konti lang ang kinikita ko. Kaya malabong makapagpatayo ako ng ganitong klaseng negosyo. Hindi ba nabanggit ko sa'yo no na gusto ko ng restaurant? Tapos papangalanan ko ng Miren Resto. Napaiwas siya ng tingin pagkatapos sabihin ang huling kataga. Miren ang gusto niya dahil pinaghalo iyong pangalan ni Miguel at ng pangalan niyang Karen. Ipinatayo ko to para sa'yo. Miren Resto din ang pangalan ng restaurant na to. Saad ni Miguel na nagpagulantang sa kanya. Uwe, loko ka? Bakit mo naman ako pinatayuan ng ganito? Ay, eme-eme ka talaga, no? Kumain na nga lang tayo. Ubusin na natin tong mga pagkain natin para makauwi na agad tayo. Habang kumakain siya ay nakatitig lang si Miguel sa kanya. Huwag mo nga akong titigan. Hindi ako makapag-focus sa pagkain ko. Reklamo niya. Gustong-gusto ko kasing pinapanood kang kumakain. Nabubusog na ako. Bumanat ka pa talaga? Ang corny mo? Handa akong maging corny para sa'yo. Napangiwi siya pero sa kaloob-looban niya ay kinilig talaga siya sa sinabi ni Miguel. Ayaw lamang niyang ipahalata. Kamusta na ang parents mo? Usisa ni Miguel. Wala na sila. Matagal na panahon na. Sinong kasama mo ngayon? Mag-isa ka na lang ba? Si Lola at Lolo at yung kapatid ko. Kumunot ang noo ni Miguel. May kapatid ka? Di ba wala ka namang kapatid? Tumikhim si Karen at dinampot na ang paper bag na puno ng pagkaing tinake-out ni Miguel para sa kanya. Mauna na ako, Miguel. Salamat sa libre at sa pa-take-out mo. Kailangan ko nang umuwi. Hinahanap na ako ni Lola Miding. Teka lang, ihahatid na kita. Pero hindi niya na ito pinakinggan pa. Dire-diretso siyang lumabas ng restaurant at kaagad na pumara ng jeep. Tulala siya habang nakasakay sa jeep. Mariing na ikuyom niya ang kanyang mga kamao. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Galit siya kay Miguel, pero may isa pang dahilan kung bakit ayaw niya na itong bumalik pa sa buhay niya. May isang sekreto siyang tinatago na hindi niya pwedeng ipaalam kay Miguel dahil magugulo lamang ang lahat at baka mas lalo lang maghabol si Miguel sa kanya. Natigilan siya sa pag-iisip ng kung ano-ano nang kalabitin siya ng matandang babaeng katabi niya. Ang matandang ito ay may itim na balabal sa ulo, nakasuot ng mahabang palda at itim na t-shirt. Kulubot na ang mukha nito at may pulang lipstick sa labi. May eyeshadow din ito na magkaibang kulay. Neng, ayos ka lang ba? Oo po, manang. Napasinghap siya nang biglang hawakan ng matanda ang kamay niya. Parang may hinahanap ito sa palad niya. Marahan din itong hinaplos ang kanyang palad. Tinitrace ang mga guhit na naroon. Pagkatapos ay pinisilito ng matanda. Ano pong ginagawa niyo, manang? Neng, may isang sekreto kang dinadala. Matagal mo na iyang tinatago. Palayain mo na ang sarili mo mula sa sekreto na yan.
Gawin mo ang tama. Gawin mo ang nararapat mong gawin. Puno ng misteryong sambit ng matandang babae. Kunot ang noong hinila ni Karen ang kanyang kamay mula sa matanda. Anong sinasabi mo, Manang? Wala naman po akong tinatago. Meron, Ineng. Nakikita ko. Nararamdaman ko. Aminin mo na iyan sa lalong madaling panahon. Napatulala na lamang siya. Batid niyang tama ang sinabi ng matanda pero hindi niya mawari kung paano nito nalaman sa pamamagitan lamang ng paghawak nito sa palad niya. Napatitig siya sa kamay pero wala naman siyang nakikitang kakaiba. Kakaiba din ang trip nito ni Manang ah. Naiiling niyang sinabi habang sinusunda ng tingin ng matanda. Bumaba na kasi ito ng jeep. Pagdating niya sa kanilang bahay ay pinagsaluhan ng kanyang pamilya ang pagkaing dala niya mula sa restaurant ni Miguel. Ang sasarap naman ng mga to, Ate Karen. Sosyaling pagkain. Pero saan ba to galing, ate? Kakaiba ang itsura at ubod ng sarap naman ng lasa. Sana palaging ganito ang ulam natin. Kapag naging milyonarya ako, ibibili ko kayo ng ganito palagi. Sabi ni Avi habang pinapanood ang paghihiwa ni Lolo Renato ng steak. Oo nga, apo. Saan nga ba ito galing? Bagong recipe ba ito sa karinderya nyo? Pero di ba, sarado kayo ngayon dahil linggo. Sabat naman ni Lola Miding. Galing po sa kakilala ko. Binigay lang la. Ani Karen. At nakangiting pinunasan ng gilid ng labi ni Avi. May napunta kasi ron na sauce. Ang bait naman ng kakilala mo. Komento ni Lola Miding. At hirap na hirap habang kinakagat ang isang fried chicken. Nalaglag tuloy ang pustiso nito. Kinabukasan ay nanibago si Karen. Ilang araw siyang kinulit ni Miguel pero ngayon ay wala na itong paramdam. Palagi niyang sinasabi na ayaw niya na itong makita pa pero inaabangan niya ang pagdating nito ngayon. May parte sa kanya na umaasa na darating at kakain ito sa karinderya nila. Pero sumapit na ang hapon ay wala siyang nakita ni anino nito. Malamang hindi na yun babalik dito. Mahilig mang iwan yun eh. Pagkatapos niya akong sanayan sa presensya niya, ay umalis na naman siya. Daig pa niya ang multo sa bilis niyang maglaho. Bulong niya sa kawalan. Uwian na Karen, may hinihintay ka pa ba? Saad ni Mel at tinapik ang balikat niya. Wala naman Ate Mel. Wala ba talaga? Bakit feeling ko ay inaabangan mo si Pogi? Himala no, hindi siya kumain dito ngayong araw. Dati naman ay kulang na lang ay tumira siya rito dahil sa dalas niyang magpunta dito. Nakakamiss ang gwapo niyang muka. Puro pangit na lang nakikita ko. Iilan na lang ang Pogi at isa na siya ron. Ani Mel at tumawa. Paniguradong hindi na siya babalik dito Ate Mel. Mas mabuti na rin yun. May hindi ka ba sinasabi sa akin, Karen? Bakit pakiramdam ko, may something kayo ni Pogi? Sure talaga ako na ikaw ang sadya niya rito sa karinderya. Manliligaw mo ba yon? Hindi po. Kung hindi mo manliligaw, baka naman ex-boyfriend mo. Kasi napansin ko nung nakaraan na sinungitan mo siya. Parang may hinanakit ka sa kanya eh. Sinaktan ka ba niya noon? Ate Mel, uuwi na po ako. Mukhang uulan na eh. Paalam niya at naglakad na paalis. Bago pa mag-usisa lalo si Mel sa nakaraan nila ni Miguel. Isang umaga pagising niya ay hindi niya nakita pa sa tabi niya si Avi. Ang aga naman gumising ng batang yun. Saan na naman kaya nagpunta yon? Tanong niya at lumabas na ng kwarto para hanapin si Avi. May narinig siyang ingay mula sa labas. Sumilip siya sa bintana at nagtaka siya nang may kinakausap si Avi na isang lalaki. Sino ba ang kausap mo, Avi? Si Miguel? Tumakbo siya palabas ng bahay at nilapitan ng mga to. Hinila niya si Avi palayo kay Miguel. Avi, di ba bili namin sa'yo ni Lolo't Lola? Na huwag kang makikipag-usap sa taong hindi mo naman kilala? Baka ano pang gawin yan sa'yo? Sita niya sa kapatid. Ate, nagkukwentuhan lang naman po kami ni Kuya Miguel. At saka sabi niya sa akin ay kaibigan ka raw niya. Mabait naman siya Ate Karen.
Binigyan niya pa nga ako ng isang supot ng tsokolate eh. Galing pa raw po ito sa ibang bansa. Depensa ni Abby. Sabay angat ng isang supot ng tsokolate na hawak ng kaliwang kamay nito. Good morning, Karen. Bati ni Miguel. Walang good sa morning. Anong ginagawa mo dito? Paano mo na lamang dito ako nakatira, Aber? Pwede ba, Miguel? Tantanan mo na ako. Pinagbigyan na kita nung nakaraan. Hindi pa rin ba malinaw sa'yo ang lahat? Ayoko na sa'yo. Kaya kung pwede lang, umalis ka na. At wag na wag mo nang kakausapin ng kapatid ko. Lubayan mo kami. Singhal niya sa binata. Ate Karen, bakit mo naman inaaway ang kaibigan mo? Masama yan. Isusumbong kita kay Lola Miding. Ang kaibigan ay dapat minamahal, hindi inaaway at sinisigawan. Bad ka, ate. Sabat ni Abby. Tama. Dapat ay minamahal mo ko. Pagsang-ayon naman ni Miguel. Pumasok ka na nga muna sa loob ng bahay, Abby. At wag na wag mo na ulit kakausapin ng lalaking to. Naiintindihan mo ba ako? Hindi kita maintindihan, ate. Wala naman pong ginagawang masama si Kuya Miguel eh. Mabait naman po siya. Bakit ko siya hindi kakausapin? At kaya nga po may bibig yung tao, hindi ba, para makapagsalita? Pangangatwiran pa ni Abby. Napatampal ng noo si Karen at marahang hinaplos ang buhok ni Abby. Please, Abby, pumasok ka na muna sa loob. Iwan mo muna kami, ha? Mas kalmado na niyang sinabi. Hindi na umangal pa si Abby at tumakbo na ito papasok ng bahay. Tinignan ni Karen si Miguel. Napalunok siya nang makitang nakasunod ang tingin nito kay Abby. Umalis ka na, Miguel. May hindi ka ba sinasabi sa akin, Karen? Tanong ni Miguel at makahulugan siyang tinignan. Wala, kaya umalis ka na. Si Abby, bakit parang magkamukha kami? Imbento ka, no? Paano ka naman magiging kamukha ng kapatid ko? Eh, hindi ka naman niya kadugo. Hindi ba talaga? Oo, hindi. Kaya umalis ka na. Malalim na napabuntong hininga si Miguel at mariin itong napatitig sa kanya. May isang tanong pa ako, bago man lang ako umalis. Humalukip-kip si Karen at inarguhan ito ng kilay. Anong tanong? Nagkaanak ba tayo nun? Buntis ka ba noong umalis ako? Anong klaseng tanong yan, Miguel? Sa pagkakaalala ko, may nangyari sa ating dalawa bago ko nawala sa buhay mo. 8 taong gulang na si Abby. 8 taon din akong nawala sa buhay mo. Posible bang anak natin siya? Nakahit-hit ka siguro ng katol, Miguel. Paano natin magiging anak ang kapatid ko? Hindi mo siya anak. Hindi natin siya anak. Kung anak ko nga siya, gaano ka kasigurado na ikaw nga ang ama niya? Gaano ka kasigurado na ikaw lang nag-iisang lalaki sa buhay ko nung panahong yon? Tama na nga ang usapang to. Lubayan mo na kami. Umalis ka na. Siguraduhin mo lang na hindi ka nagsisinungaling sa akin, Karen. Huling sinabi ni Miguel bago ito nawala sa paningin niya. Nakahinga siya ng maluwag nung mawala na ito. Pumasok siya sa bahay at kaagad na hinanap si Abby. Bigla na lamang siyang umiyak at niyakap ito. Bakit ka umiiyak, Ate Karen? Inaway ka ba ni Kuya Miguel? Mukha naman siyang mabait kaya imposible. Abby, palagi mong tatandaan na mahal kita, ha? Kung sakaling malaman mo ang totoo, sana huwag mo kong kamuhian. Anong totoo, ate? Tipid na ngumiti si Karen. Isang hapon habang naguhugas siya ng mga plato, ay hindi maalis sa isipan niya ang mga napag-usapan nila noong nakaraang araw ni Miguel. Apo, may malalim ka na namang iniisip. Halos bumaha na dito sa kusina. Oh, dahil hindi mo binapatay ang gripo. Yung baso naman ay kanina mo pa sinasabon. Magsa-10 minuto na. Gaano ba kadumi ang baso na yan? Ano na naman ba ang bumabagabag sa'yo, Apo? Huwag kang mahiyang magsabi sa akin. Puna ni Lola Miding at pinatay ang gripo. Sa tingin ko po kasi may ideya na po si Miguel. Ideya saan naman? Tungkol kay Avila.
pakiramdam ko ay may alam na siya. Ano ang plano mo? Hindi niya pwedeng malaman la. Ayoko nang malaman pa niyang tungkol kay Abby. Magugulo lang ang lahat at ayokong masaktan si Abby. Muli kayong pinagtagpo ni Miguel makalipas ng ilang taon, Karen. Sa tingin ko ay isa lang ang ibig sabihin nun. Kailangan mo nang aminin ang totoo kay Miguel at Abby. Huwag mo nang ikulong pa sa isang sikreto at kasinungalingan ng sarili mo. La, hindi pa ako handang sabihin kay Abby ang totoo. Kailan ka ba magiging handa, apo? Huwag mo nang patagalin pa ang lahat. Kung ako lang masusunod ay, mas gusto kong aminin mo na kay Abby na ikaw ang totoo niyang ina at si Miguel ang totoo niyang ama. Ano po? Si Ate Karen po ang totoo kong ina? Gulat na tanong ni Abby na bigla-bigla na lamang sumulpot. Kanina pa pala ito nakikinig sa usapan nila. Kabado niyang nilingon ng bata. Abby, totoo po ba yun, Ate Karen? Ikaw ba talaga ang nanay ko? Ngunit paano po nangyari yun? 9 years ago, ay naging mapusok si Karen at Miguel. May nangyari sa kanila at nagbunga yon. 2 buwan matapos ang nangyari sa kanila, ay natuklasan niyang buntis siya. Aaminin niya na sana iyon kay Miguel, pero bigla itong naglaho at hindi na niya nahagila pa. Nagalit ang mga magulang ni Karen nang malaman ng mga ito na buntis siya. 17 years old pa lang siya noon, at para makaiwas sa kahihiyan ay lumipat sila ng bahay. At noong naipanganak niya ang sanggol, ay nilihim nila ang totoo. At pinalabas ng mga magulang niya na anak nila ito, at kapatid niya lang ang sanggol. Pinangalanan nilang Abigail ang sanggol na yon, na siyang kinilalang kapatid niya hanggang ngayon. Bakit po? Bakit niyo po inilihim sa akin ang lahat? Ayaw mo po ba sa akin? Ayaw mo bang maging anak ako? Maraming taon nang lumipas pero bakit hindi mo po inamin sa akin ang totoo? Ate, nanay. Sunod-sunod na tanong ni Abby at napaiyak na ito. Sinusubukan niyang humakbang papalapit kay Abby pero umatras ang bata at ayaw nitong lumapit sa kanya. Buong buhay ko ay nagsinungaling ka sa akin. Nagsinungaling po kayo sa akin. Kung hindi ko pa narinig, siguro wala pa rin kayong balak aminin sa akin ang totoo. Hindi ako anak ni nanay at tatay. Hindi kita, ate. Ang tagal kong nangulila sa mama pero kasama ko lang pala ang nanay ko. Nagsinungaling kayong lahat sa akin. Sigaw ni Abby at masama siyang tinignan. Abby, sorry. Ayoko na sa'yo. Sigaw ni Abby at kumaripas ito ng takbo. Abby! Sigaw niya at hinabol ang bata. Tumakbo si Abby palabas ng gate at nakasalubong nito si Miguel. Natigilan si Karen at napatitig sa kanila. Papa! Sabi bigla ni Abby at niyakap ng mahigpit si Miguel. Nagtataka itong tinignan ni Miguel. Mula kay Abby ay lumipat sa kanyang paningin ito. Karen, anong ibig sabihin nito? Usisa ni Miguel. Ikaw ang tunay kong papa. Sabi ni Abby habang nakayapos pa rin sa binti ni Miguel. Ikaw ang papa ko. Anak mo po ako. Anak niyo po ako ni Ate Karen. Mama Karen. Giit ni Abby habang wala pa ring tigil sa pag-iyak. Sumulpot si Lola Miding at hinila muna si Abby papasok ng bahay. Naiwan sa gilid ng kalsada sina Miguel at Karen. Ilang ulit na napapalunok si Karen. Sobrang bilis din ng tibok ng puso niya. Humakbang si Miguel papalapit sa kanya. Totoo ba ang sinabi ni Abby? Umiwas siya ng tingin. Karen, tinatanong kita, kaya sagutin mo ko. Totoo ba ang sinabi ni Abby? Anak ko ba siya? Anak ba natin siya? Hindi pa rin sumasagot si Karen. Bigla na lamang humagulhol sa harapan niya si Miguel. Napaluhod na rin ito sa lupa. Miguel, tumayo ka dyan. Baka makita ka ng mga kapitbahay natin at baka kung ano pa ang isipin nila. Nasasaktan siyang nakikitang nasasaktan ng mga taong mahal niya at isa na ron si Miguel.
Sa mga taong magkawalay sila ni Miguel, ay ito pa rin ang nilalaman ng puso niya. Sadyang pinipigilan lamang niya ang kanyang sarili dahil natatakot siyang maiwan na naman ulit nito. Karen, anak ko ba si Abby? Tumayo ka na muna dyan. Kaagad na tumayo si Miguel. Nandito na ako. Huwag ka nang magsinungaling pa. Totoo ba ang sinabi niya na anak ko siya? Oo na Miguel. Anak natin si Abby. Masaya ka na? So ano na? Lulubayan mo na ba kami? Hinawakan ni Miguel ang kamay niya at hinalikan ito. Oo, masaya ako. Masayang-masaya ako, Karen. At ngayong alam ko na may anak tayo, ay mas lalo lamang akong nagkaroon ng rason para bumalik sa buhay mo. Hinding-hindi kita susukuan. Gagawin ko ang lahat para mabuo ang pamilya natin. Hindi ka galit? Umiling si Miguel. Hindi. Wala akong karapatang magalit sa'yo, Karen. Naiintindihan ko naman kung bakit mo inilihim sa akin to. Masakit ang ginawa ko sa'yo. At nahihirapan kang muli akong tanggapin. Ngayon ay mas naiintindihan ko na kung bakit sobrang laki ng galit mo sa akin. Iniwanan kita ng malaking responsibilidad. Mahirap ang pagbubuntis. At wala man lang ako sa tabi mo para alagaan at alalayan ka. Mariin niyang kinagat ang kanyang labi para pigilang lumabas ang mumunting hikbi. Pero hindi niya na ito napigilan sa huli. Para siyang batang umiiyak sa harapan ni Miguel. Hinila siya papalapit ni Miguel at niyakap. Isinubsob niya ang muka sa dibdib nito. Mahal na mahal kita, Karen. Pasensya na kung matagal akong nawala. Alam kong hindi mo pa rin ako kayang patawarin ngayon. Pero handa akong maghintay hanggang sa tuluyan mo na akong mapatawad. Babawi ako sa inyong dalawa ng anak natin. Gagawin ko ang lahat para ayusin to. Hindi na ulit ako mawawala. Gusto mo bang pumasok muna tayo sa loob para mas makapag-usap tayo ng maayos? Tumango si Miguel. Pumasok na sila sa loob ng bahay. Naabutan nilang nakaupo sa sofa si Abby at umiiyak pa rin habang pinapatahan ni Lola Miding. Abby, tawag ni Karen. Binalingan siya nito. Tumikhim si Lola Miding. Maiwan ko na muna kayo. Kapag may kailangan kayo ay nasa kwarto lamang ako. Paalam ng matanda at binigyan muna sila ng pribadong oras para makapag-usap. Tumayo si Abby at hinawakan ng kamay ni Karen at Miguel. Ayaw niyo po ba akong maging anak? Hindi niyo po ba ako mahal? Hindi naman po ako masamang bata ah. Magiging mabait po akong anak sa inyo. Matagal ko na pong gustong maranasan ang magkaroon ng nanay at tatay. Sabi ni Abby. Kinarga ito ni Miguel. Abby, gustong-gusto kitang maging anak. Pero bakit po wala ka sa tabi ko? Bakit po wala ka sa tabi namin ni Ate Mama Karen? Kasi kinailangan kong umalis, Abby. At saka nung umalis ako ay wala akong kaide-ideya na ipinagbubuntis ka na pala ni Karen nun. Matalinong bata si Abby. Sa murang edad nito ay mabilis nitong naiintindihan ng mga bagay-bagay. Mabilis din itong naintindihan ng sitwasyon at hindi naman ito nagtanim ng sama ng loob. Mas nangingibabaw ang sayang nararamdaman nito dahil sa wakas ay buhay pa pala ang totoo niyang mga magulang. Marahang hinaplos ni Karen ang mukha ng bata. Abby, sorry talaga. Sorry kung inilihim ko sa'yo ang totoo. Natakot kasi akong mahusgahan ng ibang tao nun. Naduwag ako at mas minabuti ni nanay at tatay na palabasin kang anak nila at kapatid ko. Sorry anak, patawarin mo sana si Mama. Mama Karen, napatawad na po kita. Mahal na mahal po kita. At saka noong naging ate kita, ay sobra kang naging mabait sa akin at hindi mo ako pinabayaan. Sorry po kung nagalit ako kanina sa inyo. Pero ayos na po ko ngayon. Happy-happy lang po dapat tayo dito, hindi ba? Mag-smile na po kayo. Nagpaalam na muna si Abby na pupuntahan muna nito si Lola Miding. Napakabait ni Abby. Understanding pa. Ubo din ng talino.
Napalaki niyo siya ng maayos. At proud ako dun, Karen. Salamat, Miguel. Alam mo, matalinong bata talaga yan si Abby. Consistent honor student din yan. Palaging top 1 sa klase nila. Parang ikaw lang noon. Hindi ko maipagkakailang ikaw talaga ang ama niya. Manang-mana siya sa'yo. Nakangiting pagkukwento ni Karen. Bukod sa pagiging ama niya, may isa pa akong gustong gampanan. Ano naman yun? Ang maging asawa mo. Pinamulahan ng pisngi si Karen. Total, nalaman ko na yung dahilan ng galit mo sa akin. Siguro oras na rin para malaman mo kung bakit bigla na lang kitang iniwan nun. Matagal ko na tong gustong sabihin sa'yo pero mukhang wala ka namang balak pakinggan ako. Sana ngayon ay handa ka nang makinig sa paliwanag ko. Bakit ka nga ba nawala bigla? Nagkaroon ako ng tumor sa utak, Karen. Hinang-hina na ako nun pero pinipilit ko pa rin pumasok sa school para makita at makasama ka. Ginagawa ko pa rin yung mga dati kong ginagawa bilang boyfriend mo. Hindi ko sinabi sa iyong tungkol sa sakit ko dahil ayaw kong dumagdag pa sa problema mo sa pamilya mo nun. Ilang beses na akong sinabihan ni Mama na lumipad na sa Amerika para magpagamot. Kaso ayokong iwan ka. Pero sa katigasan ng ulo ko ay mas lalo pang lumala ang kondisyon ko. Ibinyahe ako ng mga magulang ko papunta sa Amerika. Sa sobrang bilis ng pangyayari, ay hindi na ako nagkaroon pa ng oras para makapagpaalam sa'yo. Nakomatos ako ng ilang taon. Nung nagising ako ay, ikaw kaagad ang una kong naisip. Sinubukan kong tawagan ka, pero binlock mo na ang number ko. Nung gumaling na ako ng tuluyan, ay tuluyan na kaming umuwi dito sa Pilipinas. Kaso, nung puntahan ko ang bahay niyo ay wala na pala kayo doon. Lumipat na raw kayo sa ibang lugar at ni isa sa mga kapitbahay niyo ay wala malang nakakaalam kung saan kayo nakatira. Nag-hire ako ng investigador. Pinahanap kita. Hanggang sa isang araw ay sinabi niya sa akin na nagbebenta ka ng sampagita sa may simbahan. Kaagad akong pumunta doon at hindi nga ako nabigo. Muli kitang nakita. At hindi ko na kaagad sinayang pang chance ko na malapitan at makausap ka ulit. Hindi ko ginustong mawalay sa'yo ng napakatagal na panahon. Mahal na mahal kita. Alam mo naman yun. Kung hindi lang sana ako mahina nun, hindi kita iiwan eh. Napakahirap, Karen. Sobrang sakit para sa akin. Kasi nung bumalik ako, kinamumuhian mo na ako. Napakahaba ng sinabi ni Miguel. Muli na namang napaluha si Karen. Sorry, Miguel. Hindi ko alam na ganyan pala kahirap ang pinagdaanan mo. Mas pinairal ko pa ang galit ko at hindi ko man lang inalam ang rason ng pagkawala mo. Napaka-selfish ko, Miguel. Sorry talaga. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Karen. Pinunasan ni Miguel ang mga luha niya. Huwag ka nang umiyak. Ayos naman ako eh. Ayos na tayo. Napakatapang mo, Miguel. Salamat dahil lumaban ka. Salamat dahil hanggang ngayon ay buhay ka pa rin. Salamat dahil bumalik ka. Karen, may gusto sana akong itanong sa'yo. Mahal mo pa ba ako? Kasi ako, mahal na mahal pa rin kita. Mula noon hanggang ngayon. Hindi sumagot si Karen. Pero bigla na lamang niyang siniil ng halik sa labi si Miguel. Halik na puno ng pagmamahal at pagkasabik. Oo ba ang sagot mo? Tanong pa ni Miguel sa kalagitnaan ng paghahalikan nila. Huminga ng malalim si Karen at tinanguan ito. Oo, Miguel Soledad. Mahal pa rin kita. Wala akong ibang minahal bukod sa'yo. Nung nawala ka, walang pumalit sa'yo dito sa puso ko. Maraming nanligaw. Maraming sumubok na mapasagot ako. Pero wala eh. Ikaw pa rin talaga. Walang pumantay sa'yo. Walang makakapalit sa'yo. Ngayon ay si Miguel naman ang unang humalik sa kanya. Papakasalan kita, Karen. Bulong pa ni Miguel at hinalikan ang liig niya. Ay Diyos ko! Mahabaging langit! Gulat na sambit ni Lola Miding pagkalabas nito ng kwarto.
Halos atakihin ito nang makita silang naglalampungan sa sala. Hiyang-hiya na napayuko si Karen. Umusog din siya palayo kay Miguel at tinakpan ng liig niya na may naiwang pulang marka. Natawa si Miguel at napakamot ng batok. Pasensya na la, nadala lang po ng emosyon. Paliwanag ni Karen at hindi matignan ng diretsyo si Lola Miding. Humagalpak ng tawa ang matanda. Ayos lang yan na po. Normal lang naman yan sa magkasintahan, ang magkagata ng lieg. Ganyan din kami ng lolo Renato mo noon. Hindi lang kagat sa lieg, may pagsipsip at pagdila pa. O siya, kung itutuloy nyo yan ay doon na kayo sa kwarto. Baka makita pa kayo ni Avi. Suwestyon ni Lola Miding at iniwan na sila. Nagtawanan sina Karen at Miguel. Si Lola Miding talaga? Nakakatuwa pa rin ang lola mo. Hoy, may asawa na yan si Lola. Taken by Lolo Renato na yan. Baka mahampas ka ng tungkod ni Lolo. Pabirong hirit ni Karen kaya napailing-iling si Miguel. Hindi ko naman pupormahan yung lola mo. Yung apo niya ang gusto ko. In short, ikaw ang gusto kong pormahan. In short daw napakahaba ng sinabi. Ismid ni Karen kaya natutuwang pinisil ni Miguel ang pisngi niya. Hinawakan ni Miguel ang kamay niya. Ano na tayo ngayon? Anong ano? Tao pa rin naman. O baka naman gusto mong maging alien? Ang ibig kong sabihin ay, kung ano na ang magiging estado natin ito, tayo na ba ulit? Ayoko. Bakit ayaw mo? Ayoko nang patagalin pa ang lahat. Sige na, tayo na ulit Miguel. Boyfriend na ulit kita. Sana maging asawa mo na ako sa susunod, Karen. Hahalika na sana nila ulit ang isa't isa. Pero biglang bumukas ng kwarto si Abby at patakbo itong lumapit sa kanila. Yumakap ito sa kanilang dalawa. Mama, Papa, magsimba po tayo. Gusto ko pong magpasalamat kay Lord dahil binigyan niya ako ng mga magulang. Mahal na mahal ko po kayong dalawa. I heart you po. Ani Abby, at nag-finger heart pa ito. Hinalikan din sila nito sa pisngi. Grabe, ang gwapo pala ng papa ko. Paniguradong maiinggit yung mga kaklase ko kapag dinala po kita sa family day namin. Dati kasi inaasar nila ako dahil wala akong mga magulang. Huyo sila ngayon sa akin. Mas gwapo pa ang tatay ko sa mga tatay nila. Puno ng pagmamayabang na sambit ni Abby. Habang tinitrace ng daliri nito ang pagmumuka ni Miguel. Pinisil pa nito ang matangos na ilong ni Miguel. Ang tangos naman po ng ilong mo, Papa. Sayang, hindi ko namana yan. Magkasing ilong kasi kami ni Mama Pero ayos lang. Namana ko naman po ang dimples mo at ang mahaba mong pilik mata. Puring-puri mo masyado ang tatay mo Paano naman ako? Sabat ni Karen. Siyempre, maganda ka pa rin po ate, Mama. Nagmana ka sa akin Pareho tayong maganda at mabait. I love you, Abby. Sabi ni Miguel at niyakap si Abby. Nakangiti si Karen habang pinagmamasdan ng mag-ama niya. Malaki ang pinagbago ng buhay nila noong malaman ni Miguel ang totoo. Kinupkop sila ni Miguel at dinala sa malamansyon nitong bahay. Ipinagpilitan ni Miguel na doon na sila manirahan. Siyempre, kasama pa rin sila ni Lola Miding at Lolo Renato. Dahil matatanda ng mga ito at ayaw naman ni Karen na maiwan sila. Tumigil na sa pagtatrabaho sa karinderya si Karen at siya na ang pinagmanage ni Miguel sa restaurant nitong Miran Restaurant. Total, ipinatayo naman talaga nito iyon dahil pangarap iyon ni Karen na tinupad lamang niya. Si Ave ay hindi na sa public school nag-aaral. Inilipat na ito ni Miguel sa isang pampribadong paaralan. Nais kasi ni Miguel na maranasan ni Avi ang maginhawang buhay. Dahil 8 taon din itong nagtiis sa hirap. Bibo pa rin at matalino sa klase si Avi. Kumuha ng private nurse si Miguel para kina Lolo at Lola Miding. Para masiguradong maayos ang kalusugan ng mga to. Kamusta ang trabaho? Tanong ni Miguel nang sunduin ito sa restaurant si Karen isang gabi.
Napanguso si Karen at sumubsob sa dibdib ni Miguel. Nakakapagod, pero dahil nandito ka na, okay na ako. Alam mo naman na isa ka sa mga pinagmumula ng lakas ko. Hinalika ni Miguel ang tuktok ng ulo niya. Kawawa naman ang baby ko na yan. Pagod na pagod na. Gusto ko pa sanang yayain kang mag-date pero mukhang mas kailangan mo ng pahinga. No, mag-date tayo. Ang tagal na nating hindi nagagawa yon. Gawin ulit natin kung paano tayo nagde-date nun. Yung bibili tayo ng ice cream at fries tapos mag-road trip. Giit ni Karen at nagpa-cute kay Miguel. Tumawa si Miguel at ginulo ang buhok niya. Masusunod, mahal. Makalipas ang 2 taon, ay napagpasyahan nilang magpakasal na. Tutal ay yun naman talaga ang matagal na nilang pangarap. 1 taon pagkatapos nilang magpakasal, ay nabiyayaan kaagad sila ng anak na lalaki. At lumaki din itong bibo at masiyahin kagaya ni Abby. Walang sikreto na hindi nabubunyag. Mahirap magpakatotoo sa iba kung ikaw mismo ay nagsisinungaling sa sarili mo. Ipinapakita sa kwentong ito kung gaano kaimportanteng makinig muna bago manghusga. Kagaya na lamang ni Karen, sarado ang tenga at isip niya sa mga paliwanag ni Miguel, kaya't natagalan tuloy bago niya nalaman ang totoong dahilan ng pagkawala nito. Maraming salamat po sa pagtangkilik ng aming mga kwento. Muli, ito si Inday Series. Sa wakas.